Yan, praise God. Salamat po sa Panginoon sa ating awitan. Alam ko sa awitan pa lang ay naramdaman ho natin yung kasabikan sa pagpuri sa ating Panginoon. At sa tagpo pong ito, alam ko pong nasasabik din po kayo sa mga salita ng Diyos na ating pagbulay-bulayan. At alam ko po kapag tayo po ay nasasabik, tayo po ay nakahanda na makinig. Kaya ang ating paksa po sa hapong ito ay pinamagatang Who is God? Sino po ang Diyos? Yan, maaaring natanong ho natin ito sa ating mga buhay na dati o nakakalungkot kung hanggang ngayon pa rin. O, naririnig na natin itong tanong sa karamihan. Sapagkat of years ago, Paroa, the Egyptian ruler, posed a question that thousands of people are still asking it today. The same question. Ang tanong po is, who is the Lord that I should listen to Him? Ito po yung pinost ni Paroa. Makikita ho natin dyan sa chapter 5 ng Exodus verse 2 na sabi niya, sinong si Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kung umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. So makikita ho natin dito na sa tagpo pong ito ay nasa ilalim ho ng ang bayan ng bayang Israel sa ilalim ng pagkakaalipin ng Faraon. At inutusan ng Diyos si Moses para hanguin, ilabas ang kanyang bayan ng Diyos sa pagkakaalipin ng mga Egyptian nitong Faraon. At makikita ho natin dyan na hindi pumayag itong si Faraon sapagkat tinanong niya, wala akong kilalang Yahweh. Yan, hindi ko siya kilala. Who is God that I should listen to Him? Yan. At sa tagpo pong iyon, gumawa ang Diyos sa pamamagitan ni Moses ng mga kababalaghan para makilala nitong Faraon, nitong Paroa na ito. Pero sa kabila ng pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, ay tumigas pa rin ho yung puso niya at hindi niya kinilala ang Faraon. So makikita ho natin dyan na yung tanong niya ho na who is God and why should I listen to Him ay hanggang ngayon ay tinatanong pa rin ng karamihan. Tinatanong. Maganda po itong tanong niya dahil dito nagsisimula yung pagkilala mo, pagsa-search mo sa Diyos. Pero ito ay napaka hirap na subject na itackle kung makitid ho yung isip pa ho natin, kung lilimitahan ho natin yung ating pag-iisip na kung sino nga po ito o sino itong Diyos, sapagkat kung limited po ang ating kaisipan, paano natin magagrasp yung mga bagay na limitless, sapagkat ang Diyos ay limitless, boundless, di ba? Grabe, siya po ay hindi nalilimitahan ng oras, hindi nalilimitahan ng anumang bagay. Siya po ay limitless at eternal. So, kung mahina ho o maikli po ang ating kaisipan patungkol sa mga sa Diyos, paano natin ito mauunawaan? Kaya dadako po tayo dun o sasampa ho tayo dun sa tanong na who is God? Hindi natin siya maunawaan. Amen. At alam ho natin na may mga bagay na nababothered tayo na nangyayari. Katulad po sa mga insurance, di ba? Meron doon category na act of God. Yan. Pag once na nagrehistro ka ng yung sasakyan at pipiliin mo yung category na act of God, ito po yung mga disaster na nanggagaling sa nature. Di ba? Mabuti pa itong mga insurance kasi kinikilala nila na meron Diyos na sa pamamagitan ng mga disaster na ito na tumatama sa mga bagay na ini-insured ay nabibigyan ho ng insurance. Pero nakikita ho nyo doon, ina-acknowledge ho nila na meron Diyos na may control sa mga disaster na ito. At makikita ho natin dito na ang Diyos po ay kontrolado niya ho yung mga bagay na ito. Pero sa ating mga salita, sinasabi ho ng salita ng Diyos na one day, makikita ho natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Darating ang panahon, darating ang oras na makikita ho natin ng malinaw, perfect kung sino ang Diyos. Amen? Kumbaga itong mga pangyayari sa ating buhay ay malabo pa, parang malabong salamin. Hindi mo pa siya mamukhaan ng maayos sapagkat ito lang po ay pagpapakilala lamang po. Pero pag dadating ang time
na makikita ho natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, makikita ho natin ang kabuuan kung sino siya. Amen? At makikita ho natin siya makhaan. Amen. Darating yung panahon niyan at makikita ho natin sa 1 Corinthians. Tingnan ho natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 13. Yan. Chapter 13 verse 12. Sabi niya diyan, sa kasulukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. So makikita ho natin, darating ang time na makikita natin siya ng lubos. Yan. Kumbaga itong nakikita natin ay glimpse pa lamang kung sino ang Diyos. Yan. Pero sa ngayon po ay nagpapakilala ho ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng Bible. Nagpapakilala po at dyan po natin makikita na ang Diyos po ay kung sino siya. Sapagkat sinasabi sa Deuteronomy 29:20 na lagi natin sinasabi ito na may mga bagay na sadyang lihim sa Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang kautusan para sundin ho natin at ituro sa ating mga anak. Enough na ho itong kanyang salita na makilala natin siya, magkaroon tayo ng takot sa kanya at mag-obey tayo sa kanya. Amen? So, yung perfection, darating ho someday yan. Hindi ho natin alam. Pero be prepared para dun sa bagay na ito. At titingnan ho natin yung mga some character ng Diyos na kung sino talaga ang Diyos natin. Amen? Una po, God is all-knowing. Yan. God is all-knowing. Omniscient ang Diyos. Yan. Makikita ho natin sa Mateo chapter 10, 29. Mateo chapter 10, 29. Pinapakita ho rito kung gaano kahalaga ho tayo na kanyang nilikha. Yan, chapter 10, verse 29. Sabi niya rito hanggang 31, hindi ba't ipinagbibili na sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So makikita ho natin ang mga maya, 'di ba? Nagliliparan lang diyan sa mga labas, mga ibon, sa himpapawid, 'di ba? Pero sabi ng Diyos, sabi niya, gayunman kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. So maging pala ang mga ibon na napakaliit ay pag nalalaglag yan, aware ang Diyos sa mga ganung bagay. Maliit lang sa atin yan, 'di ba? Naalala ko nga nung nasa probinsya pa kami, every Saturday ako at si Brother June at yung dalawa naming pinsan, every Saturday may dala-dala kami baril niyan at nagdala-dala kaming kaldero at sa bigas at nagma-mountain climbing po ko, sinusundan ho namin yung ilog at ang dami ho namin binabaril ng mga ibon. Yan. At minsan pala may mga time na hindi kami nakakatama ng baril ng ibon, hindi namin natatamaan, lumilipad. Ito pala ay nakita ko nga na alam ng Diyos 'yon. Siya po ang nagluloob na matamaan o namin yun o hindi. So makikita natin yun kasi ang Diyos po ay all-knowing, alam niya lahat. Maaring hindi natin masagip isip na alam niya ba yung mga ganun, pero yun ang Diyos eh. Ganun siya kaalam ng lahat ng bagay sapagkat nilikha niya rin po ang mga ibon. 'Di ba? Meron nga time nung pauwi na kami, meron kaming nakitang isang owl, yung kwago, ano. Ang lapit-lapit lang sa isang puno. So, binagbabaril namin, 4 kami, salitan bumaril. Pero lahat ng mga dahon sa tabi niya puro nabubutas. Pero yung ibon na yun hindi natatamaan. At nung nagdidilim na, natakot kami, parang may something dun sa lugar na yun. Kaya nagkaripas kami ng takbo. Iniwan namin na walang naano doon. Naubos na yung bala namin. Pero at that time, wala pa akong pagkakilala sa Panginoon. So, iniisip namin na may something na spiritual doon. Kaya tumakbo kami.
Pero nung napag-aralan ko ito, ang Diyos pala, alam ng Diyos. Baka hindi niloob ng Diyos na matamaan namin yung ibon na yon. Baka may purpose ang Diyos sa ibon na yon. So makikita ho natin, sapagkat ang Diyos ay alam niya ho lahat. Alam niya ho lahat. Yan. Tingnan ho natin sa 1 John 3:20. 1 John 3:20 bago ho mag Jude o pahayag. 1 John 3:20 sabi niya dito. Umpisahan ho natin sa verse 19. Dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya lahat ng bagay. So minsan may mga times na yung budhi ho natin, yung conscience ho natin ay nililigalig tayo, kinukonvict ho tayo. Maaaring meron tayong ginawang kasalanan. Pero pag tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, kahit na nililigalig tayo niyan, meron pa rin tayong mararanasan na kapayapaan sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay higit sa ating budhi. Amen? Basta alam ho natin yung pagkasalanan ng lumigalig sa atin, kailangan ho natin mag-repent sa Panginoon. Kasi pag once na tayo man ay nagre-repent, tapos nararanasan pa rin natin yung parang conviction ng ating conscience, ang Diyos po ang nakakaalam na noon sapagkat sabi niya rito, alam niya ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maging yung kaloob-looban ho natin. Amen? Maging yung kaloob-looban ho natin at mararanasan ho natin yung kapayapaan ho ng Diyos. Amen? Tignan ho pa rin po natin sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Yan. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Sabi niya ho dito, walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Yan. Walang makakapagyabang sa Kanya. Walang makakapagsabing, walang makakahamon sa Kanya ng patalinuhan sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ho ang lahat ng bagay. Alam niya rin yung sitwasyon mo ngayon. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya na ikaw ay umiiyak. Alam niya ikaw ay nasasaktan. Alam niya na ikaw ay nahihirapan. Yeah. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya rin yung solution para dyan sa sitwasyon mo. Amen? Alam niya lahat ng bagay. Kaya wag ho tayong mag-atubili kung meron tayong nararanasan, ilapit ho natin sa Panginoon sapagkat sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Meron magandang plano ang Diyos ho sa atin. At di ba yung nasabi ng ating pastor na minsan meron tayong mga blessing mula sa Panginoon pero hindi natin nararanasan sapagkat kulang tayo ng jars of faith. Kulang tayo ng pananampalataya kaya hindi natin natatanggap yung mga blessing. Katulad ho nito, may magandang plano ho ang Diyos sa atin. So, kulang, ang susi lang ho nito ay yung pagkakilala mo sa Kanya. Kasi pag kulang ang pagkakilala mo sa isang tao, hindi mo lalapitan yan. Sino kaya yan? Bakit kaya ganyan? Hindi mo lalapitan yon. Pero pag once nakilala mo ang Diyos, malaya kang lalapit sa Kanya. Alam mo kung paano ka lumapit sa Diyos. He is the God of knowledge. Yan. Ang Kanyang understanding ay infinite. Napakalawak po nito. Ang Kanyang karunungan, ang Kanyang kaalaman. Ang Kanyang kaalaman, napakalawak po nito. Alam niya lahat ng nangyayari. At wala hong kayang humamon sa Kanya. Sapagkat alam niya lahat ng bagay. May mga reasonings ang tao. 'Di ba? Sa mga attorney, 'di ba? Kaya nilang i-defend. Sabi nga natin, kaya nilang baluktutin yung matuwid just to defend their clients. Pero sa Diyos, hindi uubra yung mga reasonings na ito ng tao. Yan, dadako po tayo sa pangalawa. God is ever present. Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Tinatawag itong omnipresence. Yan, omnipresent. Yan. Sa Jeremiah 23:24. Yan, Jeremiah 23
verse 24, siya po ay nasa lahat ng dako. Yan. Sabi ho dito sa verse 24, walang makakapagtago sa akin. Yan. Walang makakapagtago sa ating Diyos. Grabe, ano? Dahil nasa lahat ho siya ng dako. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa langit, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Yan. Grabe. Kahit saan tayo pumunta, nandoon ang Diyos. So, nasa lahat siya ng dako. So, walang makakapagtago sa ating Panginoon. Sabi niya, walang makakapagtago sa akin. Kita ka kung saan ka pumupunta. Kita niya kung ano yung ginagawa mo. Kung ano yung mga lugar na madalas ka pumupunta. At sabi sa Proverbs 15:3, sabi niya dito, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Yan. Ang kanyang mata ay nasa lahat ng dako at pinagmamasdan niya ho ang masama at mabuti. Grabe na ba ang Diyos? Napaka kapangyarihan niya at nasa lahat siya ng dako. Minsan may tanong ho tayo, lalo na yung mga mahilig manginom, di ba? Ang Diyos ba ay nasa beer house? Yan. So, dating tanong yan eh. Nakaka-encounter tayo ng mga ganang tanong na pag-pilosopong tanong sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan ang naalala kong sinagot daw sa tanong na ito ay sabi niya, nandun din siya sa loob ng beer house. Kino-convict ka dahil ikaw ay nagkakasala. So alam mo natin dito na maaring pilosopong tanong yun, pero ang Diyos po ay alam niya lahat ng nangyayari, nakikita niya lahat ng nangyayari. Kaya nga nagbigay siya ng mga commandments dahil alam niya ang mga nangyayari at gagawin ng tao. Meron susundin, alituntunin ang tao. Sapagkat alam niya yung mga ginagawa ng tao para ang tao ay sumunod, magkaroon ng buhay na walang hanggan kung susundin niya yung alituntunin ng Diyos. At sabi rin po sa Mateo 18:20, di ba? For where 2 or 3 gathered together in my name, I'm there in their midst. Diba? 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay nandun sa kalagitnaan. Sa oras na to, hindi lang naman tayo ang nagba-Bible study. Hindi lang tayo. Ilan ho tayo? Marami ho tayo. Ang Diyos po ay nasa kalagitnaan natin at meron ho tayong kasabay sa ibang panig ng mundo. At nandun siya sa kalagitnaan ng bawat isa sa atin. Hindi po imposible yan. Posible po yan sapagkat ang Diyos ang nagsasabi sa kanyang mga salita. Itong kanyang salita, dito ho siya nagpapakilala. Amen. Kaya kung gusto natin maranasan ng Diyos, ipamuhay po natin na lagi tayong mag-fellowship sa kanyang pangalan upang ang kanyang presensya ay nandun sa ating kalagitnaan. Lagi natin pag-usapan ang Diyos at ang kanyang presensya ay laging sasama ho sa atin. At kung titignan natin sa Psalms chapter 139, yan. Psalms 139, titignan ho natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Ito po ay ginawa ho ng psalmist at tignan ho natin ang kanyang observation dyan sa 139 ng Psalms verses 7 up to 10. Sabi niya ho rito, saan ako magpupunta upang ako'y makakatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay, man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya'y ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. So makikita ho natin yung observation ng psalmist na gumawa ng kantang ito ay wala siyang mapuntahan para makaiwas sa Panginoon. Sapagkat kung saan siya dadako sa mga binanggit niya ay nandoon ang Diyos. Amen? Ina-acknowledge nitong psalms na ang Diyos ay ever-present. Hindi ho siya makakaiwas kahit sa ano pong ang gagawin niya sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ho ng dako. Ganyan po ang Diyos ho natin. Kaya minsan hindi ho tayo makatago kahit tingin ka sa kabila, ay wala naman kapatid dito, wala naman kapatiran dumadaan, tagay muna ako. O di kaya gagawin ko muna ito, wala naman nakakakita sa akin.
ang Diyos po nakatingin ho sa atin. Sa anumang ginagawa ho natin, sa anumang iniisip natin, sa anumang binabalak ho natin, ang Diyos po nakatunghay ho sa atin. Sapagkat, di ba, sabi niya sa kanyang salita, minamasdan niya ang masama at mabuti. So, makikita natin dito sapagkat God is ever present, omnipresent. Nasa lahat ho siya ng dako. Pangatlo po, God is all powerful. Amen. Grabe, no? Siya po ay napaka-kapangyarihan. Kung tinatawag ito sa Latin ay omnipotent. Yan, omnipotent God. Sapagkat ang omni ay ito po ay tumutukoy sa all, lahat. At yung potent po ay tumutukoy naman sa power. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Kung makikita ho natin sa unang verse ng Bible, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Diyos po ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, ng mundo. At lahat ng bagay na narito, isang salita niya lang, nagkaroon ng liwanag. Diba? So makikita ho natin yan. Napaka-kapangyarihan ng Diyos. Yan. Sa Psalms 33 verse 9, diba? He spoke and the world began, and His command the earth appeared. Sa kanyang utos lang, ang mundo ay dumuta, nalikha. Sabi sa Isaiah 44:24, the one who formed you in your mother's womb, He made everything. Yan. Siya rin ho ang nag-ulma sa atin nung nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina. Sapagkat sabi niya, He made everything. Ginawa niya ang lahat. Ginawa niya ho ang lahat. Okay? Ginawa niya ho ang lahat. Sapagkat napaka-kapangyarihan ho ng Diyos. Kung anong gusto niyang gawin, pagsasalitain niya lang. Kung ating babasahin yung Genesis, di ba? Nilikha niya ang lahat ng bagay, paging mga hayop, may ilap na hayop, ang mga puno, ang mga kabundukan, doon sa napakaayos sa kanyang paningin. Siya po ay nagalak. Ang kinalungkot niya lang ho ay yung pagkalikha niya sa tao sapagkat pinili ng tao na magkasala. Sapagkat makikita ho natin doon na makapangyarihan po ang Diyos. Tingnan ho natin sa Psalms chapter 147 verse 4. Ito naman po ay sa kalangitan, no? Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin, isa-isang tinatawag, sa pangalay ito yung turing. Yan. Alam ho natin na ang Diyos po ang gumawa ng mga bituin na napakaganda, lalo na pag nasa probinsya ho kayo, tumingin ho kayo sa langit. Napakaganda yung mga bituin. Minsan pag madadaling araw na, may mga shooting star pa, tumatakbong ganon. Kung napakasarap balikan o tingnan yung mga ganung bagay. Sapagkat ang Diyos po ang gumawa sa kanila. At sabi niya rito, tinatawag niya, sa pangalay itinuturing. Alam niya, He knows them by name. Alam niya ang kanilang mga pangalan. Ilan ho ang alam nating mga bituin? Meron pa tayong alam na pangalan ng bituin? Megastar, di ba? Hindi ho yun. Di mga stars, di ba? Ang dami. Pag nag-aral tayo sa science, ang dami mga bituin. Pero, kakaunti lamang ho yun. Kakaunti lang po yung alam natin. Pero ang Diyos, alam niya lahat mga pangalan ng mga bituin na ito. Kung tinignan ko nga, dun sa kung ano yung mga kuwan ng mga astrologers, ang dami lang, puro estimation lang. Hanggang ngayon, estimation lang. Hindi nila talaga mabilang kung ilan yon. So, nakikita ko dito, yung estimation ho nila sa US, 1 septillion. Yan, 1 septillion. May isang 1 tapos 24 na 0. Grabe yun, hindi ko na mabilang yun. So, doon sa US na yun, sa pagbilang sa US. Ito naman sa Europe, 1 quadrillion. Yan, 1 quadrillion. Ito yun nga, isa, 1 tapos 24 zeros. Tingnan nyo yung gaano kapangyarihan ng Diyos. Yung ganun 24 zeros na dami ng stars. Alam niya ang kanilang mga pangalan. Grabe. Grabe ang napakapangyarihan ho ng Diyos. Napakapangyarihan ho ng Diyos.
The creator of the universe knows every intimate details of His creation. Alam niya yung intimate details kahit napakaliit. Sabi nga natin yung Maya lang kanina na minsan binabatuhan natin dyan, di ba? Napakaliit lang yon. Palipad-lipad lang, kain lang ang kain. Pero ang atensyon ng Panginoon, binibigyan niya ng atensyon. Di ba? How much more ikaw kapatid, how much more tayong kanyang mga anak na nilikha sa kanyang wangis. Genesis 1:26, di ba? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Nilikha niya ho tayo sa kanyang wangis. Gaano ho tayo kahalaga kaysa sa mga maya, maraming maya. Ikaw, nilikha ka sa kanyang kalarawan, sa kanyang wangis, at binigyan ng kapangyarihan din to rule. Amen. So, tapos tayo po ay minsan nakakaranas lang ng mga isang bagay na medyo mahirap sa atin, tayo ay natatakot, tayo na ay nababalisa. Hindi ba natin alalahanin po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Alam niya lahat ng intimate details na ating nararanasan sa buhay. So kailangan lamang ho natin ihakbang ang ating pagkakilala sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? At binigyan ho tayo ng kapangyarihan. Minsan nga, pag meron nagkakasakit sa atin, binigyan ho tayo ng authority to pray over it para kanselahin yung sakit na ating nararanasan. I-declare yung kagalingan ng Diyos. Binigyan ho tayo ng kapangyarihan para gawin ito sa ating buhay. Hindi lang ho sa ating buhay, maging sa ating mga kapatiran, mga kapamilya. Amen? So, meron tayong authority na binigay ang Diyos. Pag-aralan ho natin kung paano ho natin gamitin yung mga kapangyarihan o yung mga authority na binigay ng Diyos sapagkat nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Ang Diyos po ay makapangyarihan at ang Diyos ang lumikha sa iyo, binibigyan ka ng authority na gawin mo yung mga bagay na kamangha-mangha na ginawa din ho ng Diyos.